So hello, what's up mga sangkay? Meron daw pong mas malakas pa na tatama na bagyo sa Pilipinas. So ito po yung babala sa lahat ng mga Pilipino. Panoorin po ninyo ang video na to para po mas maintindihan nyo kung gaano kalala itong bagyo ngayon na papalapit sa ating bansa. Yo guys, what's up? So ito, nakakalungkot ang nangyari doon sa Cebu, no? Lagpas na po ng 100 katao ang pumanaw mga sangkay. Maliban dyan, mayroon na naman pong paparating na bagyo. At makikita nyo ngayon mga sangkay sa satellite, yung talagang hugis niya na alam nyo na mas malala pa po ito sa nauna. So ngayon mga sangkay, pag-uusapan po natin ito para makapaghanda po ang lahat ng mga kabayan po natin. Alright, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, road to 2 million subscribers na po tayo. Kaya naman, ano pang hinihintay nyo? Makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Ngayon, mga sangkay, eto. Nakakalungkot itong nangyayari ngayon sa bansa natin kasi nga po, tayo po ay daraanan ng bagyo eh. Tingnan po ninyo, sabi ng balita, lumabas na ng Philippine Area of Responsibility or PAR ang bagyong Tino ngayong araw. Ayan po siya. Oh. Ito po yung nakapaminsala sa Pilipinas ng malala. Hindi lamang po sa Cebu. Hindi lamang po sa Cebu mga sangkay kasi pati po, maliban sa Central Visayas, pati po doon sa Western Visayas, lubog din po talaga sila. Ganyan po kalala ang bagyong ito. At yung Palawan, biruin nyo, Palawan po yun ha. Ayun, mga sangkay. Lubog dahil po sa bagyong to kasi nahagip po sila dito. Ngayon, ang problema, eto na. Itong bagyong susunod, tingnan nyo yung laki. Ayan o, mga sangkay. Tingnan nyo po yung laki ng bagyong ito. Eh ngayon pa naman may climate change ngayon, 'di ba? So, sabi pa nga po mga sangkay, kapag hindi na mapigilan itong kapag hindi po napigilan ng patuloy na paglala ng climate change sa ating mundo, by 2030 ang mga bagyo mas halimaw na. Mas delikado na. Dati mga sangkay, 'di ba? Halos araw-araw po natin pinag-uusapan about sa climate change. Pero ngayon mga sangkay, kahit hindi na po natin pag-usapan, nakikita po natin yung effect nito sa ating bansa na sobrang lala. Na kahit anong, ito real talk na lang mga sangkay, kahit anong gawing flood control project, hindi po kayang pigilan yung mga malalakas na bagyo ngayon. Pero syempre, kailangan pa rin magpagawa ng mga flood control system. Naaakma naman mga sangkay sa mga lakas, kaya nga lang masyadong magastos po yun. Pero okay yun, mga sangkay, di ba? Kaysa kinukurap yung mga... Kasi kung hindi kinukurap yung pera ng pampagawa ng mga flood control, kaya pong magpagawa ng mga moderno at advanced na flood control system, di ba? Sa ating bansa. Pero dahil ka kinukurap, mga sangkay, matagal ng panahon na kinukurap yan. Ayun. Yung mga flood control po natin, parang mga makaluma pa, mga sangkay, di ba? Kailangan po ng mga makabago ngayon. Kasi, ibang-iba na po yung mga bagyo ngayon. Tignan po niyo yung mga sangkay kung gaano kalaki yan. Tapos sisipa yan dito sa ating bansa, halos buong Pilipinas. Abot po niya eh. Di ba? Halos buong bansa eh, abot po niya. Ngayon, ito, tingnan po natin yung balita tungkol dyan. Ayon po dito, mas lumakas pa ang tropical storm Fung Wong habang papalapit sa Micronesia at tatawaging Bagyong Uwan sa Pilipinas. Pagpasok ng PAR, bukas daw po ng gabi o Sabado ng madaling araw. Tandaan po nyo yan ha. Parang tentative kasi mga sangkay. Alam naman po natin ngayon, yung mga bagyo, hindi na po katulad dati na napipredict nila kung anong araw dadating, anong oras dadating. Pero ngayon,
ibang-iba na mga sangkay. Tinatansya na po nila, posibleng ganito tumama o ganito tatama na araw. Kasi depende, minsan humihina ang bilis. Bumibilis, minsan bumabagal. So yun po ang delikado. Sabi dito, posible rin ito malala mga sangkay. So, maganda na yung mga kababayan po natin. Posible rin itong mas lumakas pa at maging isang super typhoon pagsapit ng Biyernes o Sabado. Kasi kung titingnan nyo rin po mga sangkay kung gaano kalaki yan. Laki oh. At ito yung tatamaan. Ito yung mapupuruhan ng mga lugar. Asahang tatama sa kalupaang bahagi ng Northern o Central Luzon sa Lunes. So by Monday, sa North Luzon or Central Luzon, tatama yung pinaka-epicenter niya, kumbaga. Pero mga sangkay, sa sobrang laki ng bagyo na to, tingnan po ninyo, sa sobrang laki ng bagyo na to, halos buong Pilipinas. Kumbaga, ito lang yung sentro dito, banda. Pero halos buong Pilipinas, hagip niya. So, hindi pa rin po ligtas ang Visayas at Mindanao dyan. Kasi nga, sobrang laki. So, ito yung delikado ngayon. Kaya lahat po, maganda na. Kasi kung ito nga pong si Tino, tingnan po, hindi po kalakihan. Pero mga sangkay, di ba? Nakita nyo naman yung damage. Ang lala. How much more kung ito? Ang bira. Ito daw po mga sangkay. Ito yung takbo niya, oh. Pero, yung hagip niya, dahil nga sa sobrang laki niya, halos buong Pilipinas. Ayan, oh. Kaya tayo, mga kababayan, maganda na po tayo. Okay? Alam niyo kung bakit malakas na ngayon yung mga bagyo? Alam niyo kung bakit, mga sangkay? Dahil po sa climate change. Yung init sa karagatan, yung global warming, pag sumingaw po yan, nabubuo po siyang bagyo, mga sangkay. At sabi pa nga po, the more na mainit ang karagatan, nakaka-create siya ng mas malakas na bagyo. Dahil nga po may global warming na ngayon, nakikita po natin yung effect na yung mga bagyo hindi na po basta-basta. Mga malalaki na. Kasi, yun po yun, mga sangkay. Kung gaano kainit yung singaw ng karagatan, yun din po yung nabubuo na bagyo. Nagiging mas halimaw siya kapag sobrang init. Yan po ang nangyayari, mga sangkay. Kaya nga po, kailangan daw po pigilan itong climate change. Kasi nga po, ito po talaga yung pinaka-main reason kung bakit ang lalala ng mga bagyo ngayon. Ngayon, mga sangkay, dahil posible ito maging super typhoon pag tumama sa kalupaan, ihanda nyo na po ang inyong mga kabahayan. And please, sana naman, no, ang gawin ngayon ng mga local government, magkaroon ng mandatory evacuation. Gaya ng ginagawa ng ibang bansa. Bago po tumama, halimbawa yung Hurricane Melissa. Yung Hurricane Melissa, bago tumama po doon sa Jamaica, sobrang lakas, category 5 po yun eh. Yung mga kabahayan nila, tinali na po nila lahat, mga sangkay, talagang para hindi po, kumbaga kahit papaano hindi po masyadong malala ang damage. Ngayon, nagkaroon ng mandatory evacuation. Pero saan po yun? Umalis doon yung mga tao bago tumama yung bagyo. So, anong nangyari? Wipe out yung Jamaica. Mga sangkay. So, kung mayroon mang mayroon mang nadali doon, iilan lang. Ngayon sa Cebu, di ba? Ang dami, mga sangkay. Hindi po nila inasahan na ganun kalaki ang damage. Isipin nyo, minuto lang daw, mga sangkay, yung tubig, lumakas, lumala, umakyat kaagad sa mataas na level. So, ngayon, mga sangkay, dito sa atin, kumbaga madala po tayo. Mandatory evacuation. Tumama man yan ng malakas o hindi, ang importante, safety.
Di ba eh? Iba kasi inuuna pa yung mga gamit. Hindi na ako alis. Baka mamaya yung mga gamit ko ano rin. Eh paano kung ikaw ang inanod? Di ba? So ngayon, mag-ready na po ang lahat at sabi naman po ni BBN, ito na ang pinaghahandaan nila ngayon, itong bagyong uwan. Nako, malaki po ito mga sangkay. Alright, so ano po ang inyong opinion? Comment down below. Meron po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito ngayon sa YouTube. Magaganda po yung topic natin dito. Alright? Tapos i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.